Nalalapit na Chinese New Year ngayong taon. Ang paghahanda ho sa gaganaping Chinese New Year 2026 nagsimula na. Ilang vendors dyan ho sa Binondo, inaasahan ng dagsa ng mga mamimili. May buong detalye dyan, si Bombo Veta Servito. Nagsimula na ang paghahanda at pagdidisplay ng mga vendors ng kanilang mga produktong Lucky Charms at kakanin tulad ng tikoy sa Binondo, Manila o ang tanyag na Chinatown bilang preparasyon sa magaganap na selebrasyon ng Chinese New Year na papatak naman sa darating na February 17, 2026. Sa kahabaan ng mga kalsada, makikita ang iba't ibang Lucky Charm bracelets, evil eye amulets, prosperity baskets at bowls at maging ang mga tanyag na kumakaway na Lucky Cat o manikineko na karaniwang idinidisplay sa harap o bungad ng sala para humatak ng swerte. Welcome ang lahat sa pagbisita mula sa mga old Manileños hanggang sa mga first-time visitors. Maari ka ring mag-street foods kung saan nakahilera ang mga Chinese delicacy sa gilid ng daan at isa na rito ay ang malagkit na tikoy na ayon sa paniniwala ay dapat kainin upang kapitan ka raw ng swerte sa buong taon. Tumatakbo sa presyong 60 pesos hanggang 250 pesos, depende sa laki ang tikoy. Maari rin bumili ng bultuhan na makukuha sa mas mababang halaga. Ayon kay Jasmine Alberto, 20 years old pa lamang siya nang magsimulang magbenta ng tikoy kasama ang kanyang ina, na hanggang sa kasalukuyan ay katuwang pa rin niya sa pagtitinda sa bangketa. Anya, seasonal o panapanahon lamang ang pagbebenta ng tikoy at mas nagiging mabenta ang mga ito sa tuwing malapit na ang Chinese New Year. Sa edad na 41 years old ngayon, patuloy pa rin ang kanyang masiglang pagbebenta sa kabila ng paglipas ng panahon. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Jasmine Alberto na isang tikoy vendor. Ngayon po kasi medyo mahina pa kasi malayo pa eh. 15 days pa eh. Pero kapag malapit na yan, mas marami kasing bumibili kapag mas malapit na. Sa 1 quart po, 60. Sa kalahati po, 100. Sa 1 kilo, 150 po. Sa 1.5, 250. Kasi pag kumuha sila, isa-isang size na lang. Halimbawa, kung 1 quart, lahat 1 quart kasi para pag pinamigay, pare-pareho. Ganun. Dagdag pa ni Alberto, wala naman daw mawawala kung maniniwala sa mga tradisyon at maaari naman itong kainin matapos i-display sa selebrasyon ng Chinese New Year. Binanggit din niya na may kanya-kanya ring paraan ng pagluluto nito mula sa tradisyonal na pagpiprito hanggang sa iba't ibang modernong flavor. Narito muli ang naging pahayag ni Jasmine Alberto na isang tikoy vendor. Opo, wala namang mawawala kung maniniwala ka eh. Diba? Kung ano po. Nag-aanda din po. Pwede naman po siyang kainin pagkatapos pong i-display, di ba po? Pwede naman siyang kainin, hindi naman bawal. Kapag daw po kumain ng tikoy, tawag dito, yung malagkit po sama-sama yung pamilya, hindi mag-iwalay. Yan yung ano. Yan po, pag yan, lang po yan, hiwain, tapos lalagyan lang ng itlog. Tapos minsan naman po, para binabalot sa lumpia wrapper. Parang ginagawang turon, pinapalam. Ito po, pagka bago po siya malambot, pwede naman po. Kasi po kapag tumatagal na yung tikoy, tumitigas kasi siya eh. Pero po pag niluto niyo po yan, malambot po yan ulit. Sa Binondo po, may mga program sila. Bagaman sa kasalukuyan ay medyo matumal pa ang bentahan, inaasahan na sa darating na buwan at sa mas paglapit ng Chinese New Year na may temang Year of the Fire Horse ay muling sisipain o dadagsain ng swerte at mamimili ang mga vendors. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.